Kailangan ko ng kumilos. Naloko na. Gun, anong ginagawa mo? Patawad! Hindi ko na kayo susundan! Patawarin niyo na ako! Ikaw na naman? Bakit, Magic? Siya ba yung bata? Meron pang isang nagtatago. Lumabas ka na. Anong kailangan ninyo? Wala nang gatipala kapag kami nahuli nyo. Ano? Talaga? Bakit naman? Ano nang gagawin natin, Pinuno? Ulihin sila. Ah! Si Fix ba to? Ako to. Pumunta ka sa Bechitakan Hotel. Mas mabuti kung dito natin sila tatapusin. Hindi. May pakinabang pa sila. Kung may kaugnayan ng mga yod dun sa nakakadena, mas mabuting dakpin na lang sila. Kung sa bagay, tama nga naman. Meron akong gustong itanong sa'yo. Paano mo napapatay ang isang tao na wala namang atraso sa inyo? Kahit sumuko ka na, kitang-kita pa rin ang galit mo. Nakapagtataka. Bukod dun sa mga tanong mo, mas madali kasi kung wala silang atraso sa akin. Mahirap ang sagot dyan sa tanong mo. Di ko masabi ang dahilan. Pero hindi ko ito ginusto. Pero kung pag-iisipan ko, hindi ko na lang sasabihin. Ano ba siya? Pinuno. Diretso tayo sa hotel at hihintayin natin doon ang grupo ni Finks. Kung magbalak silang tumakas, tapusin mo sila. Ariglado. Kailangan tumistansya tayo sa kanila. Kung hindi, matitikman nila tayo. Delikado sila kapag magkasama. Kainis! Kailangan mo magpasensya. Kurapi ka. Alam ko na yon. Kung alam mo, gawin mo! Dahil sa pagwawalang bahala mo! Talaga yung dalawang kaibigan mo sa panganib! Alam mo ba kung bakit uso silang sumuko sa grupo na yon? Alam mo ba? Kapag nahuli ka nila, wala nang makakapigil sa spider. Pasensya na. Kahit sino naman ay pwedeng magkamali. Ang importante ngayon ay mahabang pasensya. Tama. Pinigilan nila ako. Pero hindi pa rin tapos ang problema. Ibigay ka mamatay ang trabaho ito tulad ng pinuno namin si Darkzone na namatay sa kababantay sa walang kwentang paslit na yun. Pambihira naman. Ang lapit-lapit na ng Bechitakan Hotel. Kasong traffic eh. Huh? Nagbabalak siyang umalis sa lungsod.
Mga 50 kilometro kada oras ang takbo niya. Alin kaya yung nakakadena? Yung hinahabol natin o yung hinahabol ng pinuno? Ang mahalaga, mawawala na sa loob ng ilang oras yung peking ginawa ni Corky. Wala na tayong oras. Dennis, hindi siya makakatakas. Bigla siyang bumagal. 30 kilometro kada oras. Naku, bakit ngayon pa? Kodabi, Nandun siya. magaling! Easy lang. Easy lang. Sa sitwasyong ganito, dapat hindi tensyonado. Ano ba ginagawa mo? Ingat naman! Ginuridan niyo na. Ano nangyayari? Hindi ka makakatakas. Ikaw ang hangal na nakakadena. Hindi mo matatago ang mukha mo sa amin. Ayos. Lagot ka ngayon! Ah! Ngayon naman, ipakita mo sa amin ang mukha mo. Kamusta si Squara? Hindi siya sumasagot. Sana naman, natakasan na sila. Iloko na. Hindi siya nakakadena. Oo, pero kasali siya sa listahan. Sebastian! Lagot. Kahit wala sa itsura ko, may kakayahan ako. Nasisilip ko ang hinaharap. Hindi nagmimindi sa mga kutob ko sa mga nangyayari. Kahit kailan hindi pa ito nagkamali. Masama ang kutob ko. Namamatay ako sa pagkakataong ito. Subukan mo lang lumaban. Ikaw din. Meron akong maitatanong sa'yo. Maging matapat ka, ha? Sa mga kaibigan mo, merong isa na gumagamit ng kadena. Nasaan siya? Ano ba pinagsasasabi mo? At sino ba kayo? Hindi niyo ba alam kung sino ako? Miyembro ako ng pamilya ng Strad! Basta sagutin mo ang tanong. Sa susunod, yung kabila naman. Teka, ba't ka ba nagmamatigas? Umayo ka ng maayos, sagutin mo ang mga tanong namin sa'yo. Naaalala mo ba si Info? Siya yung higante na dinikit ninyo. Anong ginawa niyo sa kanya? Ano? Nakatakas siya. Wala akong nalalaman tungkol sa kanya. Eh, yun namang iba. Nauna na sila sa akin eh. Patotoo lang, pabalik na rin ako eh. Isa kong sinungaling. Hindi, totoo yun. Sa lagay kong ito, magsisinungaling pa ba ako? Tatanungin kita ulit. Nasaan yung nakakadena? Sinabi lang hindi ko alam eh. Wala akong kaibigan na nakakadena. Huling tanong na to. Meron ka bang mahal sa buhay? Eliza ang pangalan niya. Maganda siya. Sumpain kayo! Huwag na huwag isang gagalawin! Sabi mo eh. Masyado kang malikot eh. Kulit ko.
Liza. Grabe! Bilis lang siya! Ano? Nakuha mong impormasyon tungkol sa nakakadena. Aba, syempre. Matrabaho ko, ikikwento ko pa. Ililipat ko sa inyo ang alaala niya. Ililipat? Gamit ko. Eto na. Natatakot ka yata eh. Ano ka ba? Lagyan mo na. Tagal mo na ako kilala eh. Bilisan mo. Naku! Ngayon yung kasama naman niya, pinaputukan niya! Ano ba yung mga taong yan? Siguro sinabi mo yan para lang guluhin kami. Hindi totoo yan. Titignan ko kung meron ng ibang espiya o wala. Sabi na nga ba? Tama ang hinala ko. Ikaw yung espiya. Nasisiraan ka na ba? Hindi mo ko masasaktan yan. Teka! Kurapi ka! Ano bang binabalak mong gawin? Basta, manood ka na lang. Mauhuli ko siya. Teka! Huwag muna! Hintayin natin ang desisyon ni Dark Zord! Hindi importante yun. Bata, akala mo ba ubras sa akin ng mga kadena nito? Wala to. Kung hindi mo ko... Tumahimik ka. Anong hinihintay mo? Sinasabi ko sa'yo, pagkakataon mo na, huwag ka magaksaya ng panahon. Masyado kang mayabang. Ano? Hihilig ka ba? Ganun pala. Okay to ah. Ang galing. Ito pala ang itsura mo, Kurapi ka. Hangal ka. Hindi ko makakalimutan ang mukha at pangalan mo. Tandaan mo! Buhay pa rin sila. Kahit may tama na. Ano ba yung mga yan? Baka shooting ng pelikula yan. Hindi eh. Tamo oh. Wala, ang nahuli namin ay nagngangalang Squara. Wala siyang masyadong nalalaman tungkol kay Uvo, no? Pero alam ko na ang itsura at mukha na nakakadena. Na hindi ko pa alam. Okay. Sige. Alam ko na. Maghintay tayo sa Bechitakil Hotel. Alam mo na kung sinong nakakadena. 3 miyembro na lang natitira. Tayo na. Nasabi ko na kay Kurapi ang plano ko. Sa labi ng hotel, mangyayari. Kayang-kaya ni Kurapi ka yun. Pero, hindi pa namin napagkasunduan kung kailan ito isasagawa. At saka isa pa,
Hindi alam ni Kurapika kung saan kami papunta. Kailangan masabi ko na to sa kanya. Kung hindi siya makakapaghanda sa binabalak namin. Alam, paano ko ipapaalam? Sana narinig din siyang Richie yung usapan sa telepono. Ngayon, alam na ni Kurapika kung saan kami pupunta. Meron kaming pwedeng gawin doon sa hotel. Tamang-tama sa sitwasyong ito. Siguradong mabibigla sila. Sana mauna sila makarating doon para makapaghanda na sila sa gagawin namin. Problema lang, kailan namin gagawin? Imposible yun kung walang kasunduan. Isang iglap lang, tapos na ang lahat. Bahuli lang ng kalahating segundo, ulelyaso na. Kailangan walang papalito sa planong to. Kailangan walang magmimintis. Kailangan akong makaisip ng paraan para maipaalam sa kanilang plano at kung kailan gagawin ito. Kung hindi magtatagumpay ang plano. Masyadong silang alerto. Sa puntong ito, siguradong nagbabantay na sila at naniniguro sa lahat ng papasok sa lugar na ito. Sana nauna na sila dito bago kami. Zenitsu. 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 Wala ano pang paraan. Naku, hindi umubra. Pero ito lang ang paraan. Zenitsu! Kanina pa ako nandito, nasa ka na? Ha? Ryo! Para ka naman timang eh. Hindi Chan Hotel, sa Michitakel Hotel ang usapan natin. Pambihira naman, ang layo naman ang pinuntahan mo. Oh, anong tinitingin-tingin nyo riyan? Gusto nyo ng away? Ha? Ha? Patulang ko kaya? Hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin. Wala pala kayong binatbat eh. Eh kayo, anong tinitingin-tingin nyo riyan, ha? Hindi to ang kausap ko, buwang. Ay nako, bakit mo ako ginaganito? Napakadilim ng hinaharap ko. Ha? Makinig ka, hindi na ako magpipikit-pikitan pa. Kapag inindyan mo ako, break na tayo. 7:00 en punto. Dapat nandito ka na. Kapag nahuli ka, lagot ka. Tatandaan mo yan, ha? Pagtitilim? Pikit-pikitan? 7:00 en punto? May pinapaalam siya. Sasamantalahin ng kadiliman. Grabe, ang labo niya talaga. Ano ba yan? Mahigit sa kalahating segundo ang kakailanganin para makalusot ako sa mga gapos na ito at para makagawa ng atake. Kaya ko yun! Kakailanganin nila na ilang segundo para makakita sa dilim. Yun na ang pagkakataon ko! Ngayon, ang susunod na counter para sa programang ito ay ang huling request na aming tatagampin para sa oras na ito. Ang pamagat Moonshine. Sana maibigan nyo. Ito ang inyong DJ Michiko. Limang minuto na lang. Laban na!
Maganda na isip mo. Talaga? Meron pang 3 minuto. Nandito na sila. O mga bata, nahuli na naman kayo. Hehe, ngayon naiintindihan ko na. Malamang nagbago ng mga isip niyo at gusto niyo nang maging miyembro namin. Hindi naman. Hindi lang namin alam na nakansela na pala ang reward sa ulo ninyo. Wala na kaming ibang balak gawin. Sinusundan kami ng 2 batang yan. Hindi talaga kayo maingat sa pagsunod. Nagpahuli na naman kayo. Baka ibig sabihin nito meron na tayong koneksyon. Palagay ko nakatadhana talaga tayong magsama. Malabo to, pero nakakaamoy ako ng dugo. Parang meron lang siyang tinapos na buhay. Ayos! 2 minuto. Ano? Makipagkaibigan na lang kayo sa amin. Di bali na lang. Bakit naman? Alam nyo, sa totoo lang, ayaw nga namin makita mga mukha nyo eh. Hinahabol lang namin ang grupo nyo dahil sa malaking reward na nakapatong sa inyong ulo. Ayos! Pareho lang kami! Dapat maniwala sila sa sinasabi namin. Anong masasabi mo, Pinuno? Hindi ba ayos naman sila? Ang karakter nila hindi nalali sa ugali ni Uvo. Kaya bagay talaga sila sa ating grupo. Pagkatahil mga bata pa sila, kaya hindi sila nakakaramdam ng takot. Pero sino ba yung istobang lalaking mahilig sa kadena? Bago ang lahat, Taku. Tingnan mo muna ang mga batang ito. Sige, ano yung tatanong ko? Kung anong tinatago nila, iyon. Ay, magaling siya mag-isip. Kapag tinanong na yun, sigurado ako marami silang sagot na makukuha sa amin ni Gon. Naku po, malapit na. Sana hindi na umabot pa. Isang minuto. Kailangan gumawa ng paraan. Baliwala na rin yan. Hawakan mo na naman ba ako para malaman ang aking alaala? Magaling nga talaga ang iyong kakayahan. Pero wala kaming nalalaman at wala kaming tinatago sa inyo. Sakaling meron man kaming alam, malalaman ko rin yan. Tumahimik ka lang. Kung meron man akong nalalaman, iba ang iisipin ko para hindi nyo mabasa ang buong katotohanan. Tama ang sinabi ni Gon. Mukhang hindi niya yata ako naintindihan eh. Dahil ang binabasa ko eh, ang mga alaala na pilit ninyong tinatago sa loob ng inyong utak. Hindi ko babasahin kung ano man ang iisipin ninyo. Bubuhayin ko ang inyong alaala sa pamamagitan ng pagtatanong. Gaya ng pagkahagis sa malalaking bato sa payapang tubig, siguradong mabubulabog ang lahat ng inyong nalalaman. Kaya kahit ano pa ang inyong gawin, malalaman ko rin ang lahat. Ang lahat ng laman ng inyong isipan. Kaya baliwala ang inyong pagsisinungaling. Ngayon na! Ngayon, anong tinatago ninyo? Nakikita ko sila, pero ako, hindi nila ako nakikita. Naku,
Nawala yung nasa kanan. Hindi ko siya makita. Ito ang hinihintay nila. Hindi ko tatakasin ng isa. Don! Hindi ako makakuwala. Masyado siyang malakas. Ano ba? Wala akong makita. Kung ganon, gagamitin ko ang M! Huli ka na, bata. Kaya ka na ganyan, hindi ka makakatakas. Sinayang mo lang ang pagkakataon na bata na ibinigay sa'yo ng katulingan. Sana pinuntirya mo ang liit ko. Kaya lang protektado yun. Kiloa! Huli ka! Hindi man ako nakakakita. Siguradong alam ko naman kung sino at nasa ng kalaban. Natalo tayo! Lagot! Pasensya na kayo sa amin. Pero magaling ang naisip yung paraan ng pagtakas, ha? Ang mabuti pa, sumuko ka na. Kilwa! Nanggaling dun sa may entrance. Iyan ba pinagmamalaki mo? Lumabas ka! Kung matapang ka! Sandali. Malamang kasabwat nila yung nakikipag-usap sa telepono. Pero hindi ko alam kung nandito pa siya hanggang ngayon. Siguradong siyang may gawa nun. Pero hayaan mo siya. Total, hawak naman natin tong dalawa eh. Ano, nasasanay ka na ba sa dilim? Sa palagay ko, medyo pa lang. Teka. Ang pinuno. Nawawala ang pinuno. Hindi niyo ba napansin? Wala ko napansin. Naisahan na tayo. Shizuku, ikaw munang bahala dito. Eto, Sige. Taku, ayos ka lang. Napilay lang naman ang kaliwa kong kamay. At saka nabali ang aking ipin. Ako rin, mukhang nabaling nito ang dalawang tadyang ko. Pinaliit yata natin ang kanilang kakayahan. Siguradong masusurpresa ka sa mga batang yan. sandali! Ha? Isang sulat? Ang kutsilong yan ay... Para sa'yo, ako Noda. Ang pulang mata. Ang kadena. Mabaya siya. Tatapusin ko to kapag binulgar mo ang alaala ng dalawang yan. Teka, ano ba nangyayari dito, ha? Wala ba kayong generator para sa blackout? Hindi kami makakita. Gumawa kayo ng paraan!
Nagbalat kayo bilang receptionist ng hotel? Hindi pwede. Hindi. Kailangan ko maisip kung paano. Kung aatake siya mula sa posisyon niyo, aabuti ng 0.2 hanggang 0.3 second. Sapat ng panahon yon para makaiwas ang pinuno. Pero, ang biglang pagdilim, ginamit nila yun para gumawa ng aksyon. Dahil sa bilis na pangyayari, wala nang nagawa ang aming pinuno laban sa kanyang kadena. Sa simula pa lang siya ng target. Maingat ang preparasyon. Maingat pero... Nung tanungin ko sila kung anong tinatago nila, may nabasa akong konting impormasyon. Pagdilim at pag-atake ng alas 7. Ang masasabi ko'y kulang pa rin sila sa pag-iingat para magtagumpay sa kanilang plano. Malamang baguhan pa sila sa ganitong klase ng gawain. O kaya naman ay biglaan ang pagdedesisyon namin sa pagpunta dito sa Bechetakil Hotel. Kaya nagulat sila. Hindi ko alam kung paano nila nalaman. Pero imposibleng makagawa sila ng plano sa ekseng ng panahon yun. Ang isa pang kinugugulo ng utak ko ay kung kilala ng dalawang ito, yung mahilig sa kadena. Bakit hindi ko yan nabasa sa kanilang isipan noong huling pagkikita namin? Malamang, itinatago niya ang kanyang tunay na kakayahan sa kanyang mga kaibigan at ngayon lang niya ito sinabi. Ang karakter ng taong yun ay umaayon sa hinihingi ng pagkakataon. Hindi lang siya basta matalinong mandirigma, mabilis at pasikreto pa. Kaya nakakatuwa siya. Wala rin siyang pakialam sa buhay ng kanyang mga kasama. Sa palagay ko, hindi siya nagbibiro dito. Dahil nung oras na yun, ilang segundo rin ang kanyang ginugol para maipabot lang ito sa akin. Kaya siguradong seryoso siya sa sinulat na dito. Meron siyang kasamang nagngangalang Sanditsu na may kakayahang makabasa ng isip ng tao sa pamamagitan ng pagdinig sa tibok ng puso nito. Nagawa niyang iwan ng mensaheng ito dahil meron siyang paraan para malaman kung sasabihin ko ang kanyang sekreto sa aking mga kasamahan. Kung magsasalita ako at malalaman niya, tatapusin niya ang buhay ng aking pinuno. Kahit ang magiging kapalit pa nito ay ang buhay ng kanyang mga kaibigan. Sa makatuwid, ang dalawang batang ito ay magagamit namin bilang hostage. May pag-asa pa para maibalik ang pinuno. Pero... Paco! Magmula ngayon, huwag ka na magsasalita ng kahit ano. Maliwanag? Nachi, higpitan mo mabuti ang tali niyan. Ako magbabantay sa kanya. Ayos! Nagawa ni Kurapika! Nagawa niya. Gusto ko sanang habulin yung nakakadena. Pero gusto ko rin ako ang bantay dito sa dalawang makulit na batang ito. Delikado kung maghihiwalay tayo. Kaya hintayin na lang natin ang grupo ni Finks para sigurado. Sige. Sang-ayon ako dyan. Ako rin. Makinig kayo. Siguradong mga kalaban ay nakasakay sa kotse. Sa sobrang traffic, aabutan pa natin sila. Sa grupo ng Spider, ako ang ulo at kayo mga kamay at paa. Dapat lang sumunod ang mga kamay at paa saan man ipag-uutos sa kanilang ulo. Pero, hindi ito obligasyon para itaya ang buhay. Depende kung gusto mo. Kung sakaling magwakas ang buhay ko, kailangan may pumalit sa akin. Minsan nagkakataon din na mas importante pa ang paa kesa sa ulo. Huwag kayo mag-isip ng masama. Ang utos ko ay dapat masunod. Pero, hindi nyo kailangang itaya ang buhay nyo para sa akin. Bahagi ako ng Spider. Kung mayroong dapat iligtas, kailangan buong Spider. Ano nang gagawin ko? Nagugulo na ako. Mamamatay ako pag ginamit ko sa taong hindi miyembro ng Spider. Huwag nang sasabihin kahit kaninong sikreto niyan. Bakit? Bakit mo sinabi sa amin? Bakit mo sinabi sa amin ang bagay na yan? Kapag sinabi ko ang kanyang kahinaan at ang tunay ng kakayahan sa aking mga kasama, matatalo namin siya agad.
na wala kang hirap-hirap. Pero hindi pwede. Dahil maaari na maging kapalita yung buhay na anak ko. Kaya na nangyari kay Uvon. Namatay siya dahil sa spider. Ang hula. Ano kaya ang hula tungkol sa pinuno? Sabi niya nakita na niya yun, bago pa niya ninako ang kakayahan. Ang pinuno na nagmula sa akin. Isang madilim at malungkot na araw. Namimili ako sa dalawang bagay sa loob ng isang maliit na silyo. Pagmamataas sa pagtataksil, yun lang ang pwedeng pagpilian. Habang sa likuran mo, naghihintay sa kamatayan. Sa mga batang ito, ano kaya ang naghihintay sa kanila? Ang pagtataksil kaya ay panagsalita ko? O baka naman pag nanahimik ako? Ang dapat iligtas sa yung spider. Ibig sabihin na matilang na silog mo ay nasa loob lang ng aking ulo. Hindi. Masyado lang ako nag-iisip. Sabado pa lang ngayon eh. Sa isang linggo pa mangyayari yung hula sa amin. Kahit pa paano, hindi ko kailangang pwersa ng sarili ko para mamili ngayong araw. Magsasalita ba ako na narinig? Sino na dapat iligtas? Kung ikaw nasa kalagayan ko. Anong gagawin mo? Pinuno. Hindi ka dapat nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ang dapat mo lang gawin yan ay manahimik. Ito ba si Finks? Madali ka. Dinukot ang ating pinuno. Tama. Pinuno. Natitiyak kung kailangan ka pa rin nating grupo. Kahit ito ay isang pagtataksil sa spider.
Nandiyan na sila. Ipaliwanag yung nga ang nangyari. Biglang nawala ng ilaw. Nawalan lang ng ilaw, nawala na ang pinuno. Yung mahilig sa kadena. Meron siyang mensahe para kay Paco. Heto. Tatapusin ko to pag binulgar mo ang alaala ng dalawang yan. Bakit hindi mo agad sila hinabol? Hawak naman natin itong dalawang bata, ah. Ano yun? Meron siyang mga kasama na may abilidad kagaya ng professional hunter. Kung titignan natin ang kakayahan sa pakikipaglaban, halos ganun din ang mga batang to. Anong halos? Professional hunter ako. Ngayon? Hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Habang hawak ng pinuno, pwede natin gawing hostage ang dalawang yan. Habang nandito sila sa ating kamay, sigurado gagawa ng paraan yung mahilig sa kadena para makausap tayo. Yun ang pagkakataon natin para mabawi natin sa kanilang ating pinuno. Tapos? Ano bang tapos? Kapag pinabayaan nating makatakas sa mga batang yan, siguradong tapos na ang laro. Malamang kaya walang magawa ang pinuno, dahil dun sa kadenang tumapos kay Uvo. Siguradong mahihirapan siyang tumakas. Ba't wala kayong nagawa? Hindi nga ba? Nagkaroon ng blackout! Bago bumalik ang ilaw, wala lang pinuno at ang may kadena. Hindi kami nakagalaw dahil sa sobrang dilim. Hindi namin sila nakita. Hindi nyo ba naisip yun? Hindi ako makapaniwala. Hindi ka pa natutuwa, meron ka ng kaalagaan. Total, mahilig ka sa bata. Okay, mamaya nyo na pag-usapan yan. At isipan muna natin ang dapat gawin. Magandang ginawa ni Senritsu. Pero ang problema natin ay sinagon at kiluwa. Hindi sila nakatakas. Huwag ka mag-alala. Yung ibang iniwan natin kalaban doon ay masama ang tama. Hindi sila makakagalaw hanggat wala ang kanilang kasama. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Hindi ko akalain na babae pala yung hanga na mahilig sa kadena. Sino naman ang nagsabi sa'yo? Huwag kang magpapaloko sa nakikita ng iyong mga mata. Mag-ingat ka nga pala sa pananalita mo. Hindi natin alam kung anong huling salitang mababanggit mo. Hindi mo ako pwedeng tapusin. Baka nakakalimutang nandun pa rin ang mga kaibigan mo. Huwag mo akong susubukan. Baka ipahamak ka ng mga salitang binibitiwan mo. Grabe ka. Tama na. Ang nangyayaring ito ay hindi ko yata nakita sa hula ng bata. Ibig sabihin, ang nangyayaring ito ay walang halaga para lumabas sa hula. Para bang isang biro lang na hindi maaaring magkatotoo. Ano? Kurapti ka! Huminahon ka. Isa kang hangal! Gusto mo bang marinig ulit ang sinabi ko? Para sa akin, ang sitwasyong ito ay baliwala. Para na ako nagkakape sa isang parke pagkatapos magmerienda. Masyadong mapayapa. Pag napatay mo ang taong yan, ikaw ang isusunod ko. Naintindihan mo ba? Kurapti ka! Huminahon ka lang dyan. Hindi ka naman dating ganyan ah. Hindi. Alam ko, imposible maging mahinahon ngayon. Matagalan niya itong hinahanap para makapagiganti. Ngayon ang utak ng lahat ay nandito na sa kanyang harapan. Pero hindi pa pwede. Hawak na natin yun ang pinuno ng spider. Pero alam mo hawak din nila, sinagon at kiluwa. Kaya patas lang to. Huminahon ka muna. Patas. Alam niyo, mahina pala talaga ang inyong mga utak. Wala naman palang kwentang prinsipyo ng inyong grupo. Kaya sayang lang. Dahil hindi ako karapat-dapat na maging isang hostage. Kasinungalingan. Alam namin na ikaw ang pinuno ng spider kaya hindi mo kami maluloko.
Kapag nagsalita ka pa ng walang kwentang bagay, patatahimikin ko ulit ang bunganga mo! Hindi siya nagsisinungaling. Ang lahat ng sinasabi ng taong yan ay puro katotohanan. Ayaw niya pa rin maniwala. Ito ang realidad. Walang ibang dehado rito, kundi ang grupo niyo. Ano bang ibig sabihin nito? Kalmado ang pagtibok ng kanyang puso, Kurapika. Wala akong naririnig kahit kaunting problema. Kahit pagkabalisa, kahit pagkatakot, at kahit kasinungalingan sa kanyang puso, wala akong naririnig. Hindi niya rin iniisip na hindi siya mamamatay dahil ang Tono ay tanggap na niya ang kamatayan. Ang kamatayan ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Naririnig kong tono ng pagtanggap. Paano? Paano niya nagagawa ang tonong yun? Ayoko nito! Ayoko itong marinig! Ang tonong ibinibigay ng taong yan at ganun na rin sa'yo! Senritsu! Totoo lahat. Ang nasa isip niya talaga ay hindi siya karapat-dapat para maging hostage. At totoo rin ang kanyang pagiging pinuno sa grupo ng Spider. Ikaw talaga. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Ako ang Spider. Yung totoo sinabi niya, baliwala na rin si Nagon at Killua bilang hostage. Tama siya. Kami nga pala talaga ang dehado dito. Limang taon na ang nakalipas. Nuubusin niyo ang buhay ng mga taga-tribo ng Kuruta. Ikaw na ba ang pinuno? Sagutin mo ako! Sinagot ka! Matanong kita, yan ba yung ginamit mo para tapusin si Uvo? Nung mamamatay na siya, anong sabi niya? Ha? Tapusan mo na. Hangal! Wala akong naalala. Kaya sagutin mo lang itinatanong ko. Nagsisinungaling ka. Hindi ba? Tama ko. Naiintindihan kita. Pareho lang tayo. Wala rin akong gustong sabihin sa'yo. Kahit ano pa. Kurapika! Hindi naman sinasabi niya! Hindi! Alam ko na. Nakakita na ako ng butas. Alam ko ng kahinaan niya. Kayang-kaya ko na to. Barbecue yung karne. Ano ba nangyayari sa hotel na ito? Inaasikaso na po namin. Bakit hindi kayo nag-iingat? Ito pa naman ang isa sa pinakamahal na hotel dito. Nirecommend dito ng kaibigan ko. Sayang talaga. Dapat sa iba na lang kami nag-check-in. Kung sino man sa atin ang makakita ng sasakyang sinasakay nila... Ang cellphone ng pinuno. Si Fritz ito. Kulang ipagagawa ko sa inyo. Sige, magsalita ka. Makinig kang mabuti. Hindi ko na ito uulitin. Kapag hinatapusin ko agad ang buhay ng inyong pinuno. Una kaming susundan. Pangalawa, huwag niyong sasaktan ang mga kasama ko. Pangatlo, ibigay mo yan kay Pakunoda. Teka nga pala, pwede ba ako magtanong sa'yo tungkol dun sa pangalawang hinihiling mo? Bago kami dumating dito, nanlaban niyo ang bata sa mga kasama namin. Hindi sila mapigilan kaya nabalian sila ng konting buto.
Wala na tayong dapat usapan. Ano yun? Hindi. Nagbibiro lang ako. Walang galos yung dalawang bata. Patawarin mo ako. Sige, pagbibigyan kita. Pero huwag mo nang uulitin yan. Ibigay mo na kay Pakunoda ang telepono. Ako! Kartapi, dito ka muna. Ibang klase siya. Mukhang hindi yata marunong tumanggap ng biro. Aray! Ba't nyo ginawa yun? Sira ka talaga. Alam mo namang nakataya dyan ang buhay na ating pinuno. Oo na. Hindi ko bababaan niya yun eh. Isa pa alam kong asar-asar na kayo sa kanya. Naisip kong gantihan na rin siya ng pang-aasar. Hindi ito tamang oras para makipaglokohan sa kanila. Para sa inyo rin naman itong ginagawa ko Hindi na tayo nakikipaglokohan. Ah! Ito si Pakunoda. Una sa lahat, ikaw lang dapat ang makakarinig sa ating pag-uusapan. Hmm? Nag-iisa na ako. Nagkaharap na ba kayo ng taong nag-aalag squara? Oo. Kung ganun, ibig sabihin, alam mo na kung anong kakayahan kasama namin si Shimiritsu. Tama ka. Mabuti naman. Siguro naman ngayon alam mo na hindi ka pwedeng magsinungaling. Makinig kang mabuti. Una sa lahat, bawal kang magkaroon ng komunikasyon sa mga miyembro ng inyong grupo. Hindi lang pakikipag-usap, aksyon, sulat, codes, eye contact, at kahit na ano pa. Mag-iingat kang mabuti sa lahat ng iyong gagawin. May papapuntahan ako sa iyong lugar. At wala kang dapat isama. Pag nagkamali ka at nagbago ang himig ng iyong puso, tatapusin ko kaagad ang inyong pinuno. Matinding galit sa spider na higit pa sa aking inaakala. Nauumaling sa pag-iiganti. Maingat at preparasyon. Pag nagkamali kami tapos ang aming pinuno, kahit kapalit pa nun ang buhay ng kanyang mga kaibigan, wala siyang pag-aalinlangan. Ang mahilig sa kadena, si Kurapika. Ipasa mo sa iba, huwag lang dun sa nakasagot kanina. Sino ba naga to? Magsalita ka. Magkikita kami ni Pakunoda. Lahat kayo, bumalik na kayo sa inyong hideout. Sige. Kayong 10 ay kailangan manatili sa isang lugar, kasama ang mga hostage. Ibigay mo na ang cellphone kay Pakunoda. Tapos kumuha ka na ng bago para sa inyo. Doon ako tatawag sa inyo. Ako lang nakakalam kung kailan. Pag tumawag ako, at merong wala sa grupo niya, tapos ang inyong pinuno. Naintindihan mo ba? Maliwanag. Ibalik mo na ulit kay Pakunoda. Ako. Ako na to. Sasabihin ko na sa iyong lugar. Inuulit ko ikaw lang mag-isa. Ang lugar, sa Ringon Airport. 8:00 Ngayon alam ko na kung anong kahinaan mo. Huwag kang mag-alala. Isama mo silang lahat. Ako! Hindi ko pa rin nakakalimutan yan. Pinuno. Hindi lang isang dapat iligtas, kundi ang buong spider. Kahit pagtaksilang pang spider. Ikaw. Teka, sandali! Utos yun ng mahilig sa kadena. Bumalik na tayo sa hideout. Pabayaan na natin si Paco mag-isa. Oo nga pala. Ang sabi niya huwag tayong sumama. At huwag silang susundan sa kanilang pagtakas. Wala akong pakialam. Ano ka ba? Hindi ka ba marunong umintindi? Kapag hindi natin sinunod ang mga utos na, tatapusin niya ang ating pinuno. Wala ka na rin bang utak? Kapag ginawa niyo yun sa ating pinuno, kahit anong gawin niya, mapipilitin tayong tapusin siya. Sa palagay ko ganun din ang sasabihin ng pinuno. Ang mahalaga, mabuhay ang spider. Nabunaga, ang iniisip mo ay pag-iinsulto sa pangalan ng spider eh. Ang usapang ito ay hindi nakapareho ng biro ko kanina.
Kailangan nating sundan si Pakunoda sa kanyang pupuntahan. Kaya wag mo akong pipigilan. Sangayon ako dyan. Bale wala kung hahayaan natin siyang pumunta doon ng mag-isa. Kung susundin natin ang lahat ng pinag-uutos niya, sigurado magkakatotoo ang hula. Sangayon naman ako kay Nobunaga. Sa ngayon, kailangan muna nating sundin ang gusto niya. Tama ka. Sabihin niyo nga, hanggang kailan naman tayo susunod? Hanggang sa makalahati ng mga kamay at paa? Shizuko, ano sa palagay mo? Sa tingin ko, kailangan natin gumamit ng coin para magdesisyon. Ginagawa lang natin yun sa tuwing nagkakaibang ating opinion pagdating sa utos. Kaya malinaw nilabag yan sa patakaran. Sa tingin ko, pabor pa rin ako kay Nobunaga. Hindi pa ito ang tamang panahon para mawala ang ating pinuno. Siyempre, ayoko pa rin mawala si Paku. Siguro yan din ang kanyang nararamdaman. Kaya hindi siya nasasalita habang siya ipapaalis dito. Di ako makapaniwala. Natatakot kayo sa kanya. Sa mga oras na to, gusto na kitang tapusin. Pero kailangan ko munang sundan si Pakunoda. Sandali. Kapag umakbang ka, gagamitin ko ang espada ko. Talaga? Ba't di mo subukan? Bawal lang seryosong paglalaban sa mga miyembro. Teka, akala ko ba kumakampi ka kay Nobunaga? Ba't tinraider mo siya? Tama ka, kakampi niya ako. Pero dapat ito pa rin ang patakaran. Kapag sinuway mo ang patakaran, sinuway mo na rin ang layunin ng spider. Yun ang huling bagay kong magagawa. Galing sa cellphone ng pinuno. Ako na lang sasagot. Hello? Kakausapin ko ang dalawang hostage. Sumusobra ka na. Eto, sasapin mong tatay mo. Nandyan pa ba silang lahat? Oo, kumpleto pa sila. Kanina nagkaroon sila ng pagtatalo kung susundan nila sa Pakunoda o hindi. Oo, yan. Makinig kang mabuti. Ang isa sa kasamahan ko ay may kakayahan para malaman kung nagsisinungaling kayo. Yun ang dahilan kung bakit walang reklamong sinunod ni Pakunoda ang aking pinag-utos. Wala akong pakialam kung ano man ang binabalak nyo. Buhay lang naman yun ang inyong pinuno eh. Bumalik kayo sa inyong hideout sa loob ng 30 minuto. Tatawagan ko kayo ulit. Huwag mong sirain yan. Ay, hindi natin sila pwedeng sundan. Sumusobra ka na! Lahat silang pito'y babalik dito. Kapag hindi tayo nagsama-sama, mamamatay ang pinuno. Ginagamit niya ang hostage para makuha ang gusto niya. Mahusay mag-isip ang hangal na yun. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makalaban ng pinuno. Pero pag tumakas ako, tsak na mamamatay siya. Malalagay din sa panganib ang lahat ng miyembro. Yun ang nangyayari dito. Tulungan mo naman ako. Sige, total mas matagal kitang kilala kaysa Kikuroro. Pero may katapat na halagayanan. Parang may dumating ah. Tingnan natin. Piso ka. Mag-iingat ka. Huwag mo akong alalahanin.
Kasama kaya nilang batang yan? Ano kaya? Sundan kaya natin, baka isa tong patibong. Hintayin na lang natin ang ating mga kasama. May isang airship sa pangatlong runway. Pagsakay mo, maghintay ka sandali sa may entrance. Sisiguraduhin ko lang. Ikaw ba si Pakunoda? Ang miyembro ng Ryodan? Oo, ako nga. Totoo, siya nga. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayong dalawa ng tigalawang kondisyon. Kapag tumupad kayo sa usapan, pakakawalan ko ng inyong pinuno. Ang kadena naman. Ako, isipin mo ang kahinaan niya. Ang unang kondisyon na ibibigay ko sa inyong pinuno. Makinig ka. Mula sa oras nito, bawal ka nang gumamit ng kapangyarihan ng men. Pangalawa, puputulin mo ang anumang ugnayan sa inyong grupo. Hindi ako karapat-dapat para maging isang hostage. Ito ang sinabi niya, hindi siya nagsisinungaling. Siguradong tama ang gagawin ko. Kapag tinapos ko ang buhay ng kanilang ulo, tiyak na babagsak rin sila. Sinisiguro ko yan. Pero parang hindi makatotohanan. Kahit wala na ang ulo, buhay pa rin ng spider. Hindi pa rin perpekto ang pinuno. Kasyang putulin ng grupo. Depende sa magiging sitwasyon. Ang mga taong ito na nagmula sa grupo ng spider, kahit mapigilan ko ang kasama ng kanilang pinuno, hindi ko pa rin sila makakayang pabagsakin. Anong gagawin ko? Meron pa bang paraan? Paano ko sila pipigilan? Para mangyari mga bagay na iniisip ko. Kailangan kong magkaroon ng milagro. Anong gagawin ko? Nahihirapan na ako. Kurapi ka! Tama na! Kapag tinapos mo ang buhay ng taong yan, ikaw naman ang isusunod ko. Oo. Tama. Tama siya. Yun nga ang dapat kong gawin. Kailangan ko munang iligtas ang mga kaibigan ko. Wala nang dapat magbuwis ng buhay sa aking mga kaibigan. Isipin mo pa, Kunoda. Hindi niya pababayaan ang kanyang kaibigan. Pangalawa, putulin mo na ang iyong kaugnayan sa ibang miyembro ng Ryodan. Yun ang dalawang kondisyon. At para sundin niya ang mga kondisyon na ibinigay ko, tatatama ko ang kadena ng paghukom sa inyong pinuno. Papayag ka ba o hindi? Magsalita ka. Kailangan mo magdesisyon, Pakunoda.
Pumapayag na ako. Magaling. Ang sino naman ngayon? Pakunoda. Ang una, mamayang hating gabi, pakawalan niyo si Nagon at Kilua at huwag niyo akong lolokohin. Mamaya ko ni Papa kung paano niyo gagawin. Pangalawa, ayokong makalat ang kahit na anong impormasyon tungkol sa akin. Kung hindi ka tumututol, gagamitin ko rin sa iyo ang kadena. Pumapayag ako. Sanritsu, makinig ka. Sa sitwasyon ngayon ni Lagon at Kilua, maaari ba nating malaman kung ano ng kalagayan nila? Maririnig mo ba ang tibok ng kanilang mga puso? Pwede. Pero hindi ko kabisado ang kikon. Nakapag-usap na kami ni Kilua at narinig ko na kung paano tumibok ang kanyang puso. Malalaman ko kung normal pa yun hanggang ngayon kaya lang. Huwag ka mag-alala. Tungkol sa pagpapalitan ng hostage. Karate ka. Hindi mo pa rin pinapansin ang pagtutol sa iyong puso. Hindi. May maliit na tulong hindi sumasang-ayon sa ginagawa mo. Nararamdaman mo yan sa isang data na iyong isip. Pero nagkukunwari kang hindi mo napapansin. Bakit nag-iisang pumunta dito si Pakunoda? Ilang punto. Kung totoo nga ang Spider ay walang pusong organisasyon, siguradong hindi mangyayari ang usapang ito. Alam kong matigas ang batas ng grupong yan, at hindi papayag ang pinuno na suwayin niyo ng kahit na sino man. Dahil ang batas na yon ay gawa ng lahat ng miyembro ng samahan. Pero, hindi mo mapipilit kung ayaw niya. Kahit sabihin niyo naman na ang kanilang grupo ay butal at walang puso, siguradong sila pa rin ang magdedesisyon sa kanilang sarili. Ang ilan sa mga miyembro ng grupong yan ay nasisiguro kung hindi ka pareho ng iba, hindi ganun kasama. Katulad na lang din si Pakunoda, kaya nag-iisa siyang pumunta dito ay para makipagpalitan ng hostage. Karate ka, kailangan niyang maisip ang bagay na yun. Bumalik ka sa inyong hideout at sabihin mo sa kanilang lahat na kailangan na natin magpalitan ng hostage. Tapos bumalik ka dun sa Ringon Airport ng hating gabi kasama ang mga kaibigan ko. At huwag ka magsama ng iba. Huwag mong sasabihin kung saan ka pupunta, naintindihan mo? Maliwanag. Maliwanag na ang kasunduan. Bumalik na tayo doon sa airport. Bakit wala kang tinatanong sa akin? Alam mo kung sino ako. Ako yung tumapos dun sa kasama nyo. Hindi ka ba natatakot? Walang pagtutol? Hindi ba naisip na hindi patas ang usapang ito? At sa palagay mo ba, ibabalik ko talaga ang inyong pinuno? Oo. Kung wala ka intensyong pumupad sa usapan, hindi mo na sana ako tatanungin ng ganung bagay. Kung pwede, bilisan natin. Nasasayang ang panahon. Palagay mo matatanggap namin yun? Ang ganong klase ng kondisyon? Sabihin mo na kung saan Pakunoda. Tapusin ang dalawang batang yan at isunod na kaagad yung storbong mahilig sa kadena. Ipipilit mo ba yan? Oo, bakit hindi? Saan ang lugar, Pakunoda? Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung saan yun. Ako lang ang pupunta kasama ang dalawang bata. Huwag kayong makikialam. Makikialam? Ano bang pinagsasasabi mo diyang huwag kang pakikialaman? Ha?
Sige na, mauna na kayo, Pakunoda. Hindi namin sila paalisin dito. Hindi papaalisin. Sira ka na ba? Seryoso ba kayo? Hindi yata ako makapaniwala. Hindi ko akalain na maagang masisiraan ang mga kasama ko. Malamang. Bago pa tayo nakarating dito, hawak na sila sa leg ng mahilig sa kadena. Siguradong kontrolado na sila ng storbong yun. Desisyon namin ito. Nagsasayang lang tayo ng panahon sa ginagawa natin eh. Kailangan mo na magsalita. Hindi niyo ba talaga naiintindihan? Kung bakit si Pakunoda ay gustong bumalik sa lugar na yon nang hindi sinasabi sa inyo kahit na anong dahilan? Kung bakit gusto kayong pigilan ni Machi para malaman kung saan ngayon? Huwag ka naman kailangan. Sa tingin niyo ba talaga may kumokontrol sa kanila? Ginagawa nila ang bagay na yan dahil gusto nila mailigtas ang inyong pinuno! Dahil gusto nila makabalik ang kanilang kaibigan! Mahirap ba talaga intindihin niya para sa inyo? Buti pa tumahimik ka na lang. Baka mapahama ka pa sa ginagawa mo. Hindi ko sinasabi ito para sa akin! Ay, ito na naman kami. Masyado kayo makulit! Sino makulit, bata? Kung meron kang gustong sabihin sa amin, lumapit ka na lang dito sa akin at siguradong mararamdaman mo ang galit ko. Bakit naman ako pupunta dyan mararamdaman ko galit mo? Ikaw talaga! Malaki ang pinagkaiba ni Kurapika sa inyong lahat. Kahit karap pa niya ang taong matagal na niyang hinahanap para tapusin, kaya pa rin niyang pigilan ang kanyang sarili para gawin yon. Kapag nangako siya sa inyo, wala kayong dapat ipag-alala dahil tutuparin niya yon. Sigurado tutuparin niya yon. Sigurado akong alam niya ni Pakunoda dahil nagkausap na sila kanina. Kung susunod lang kayo sa kondisyon, siguradong babalik dito ang inyong pinuno. Buti pa tumigil ka na sa kadadaldal mo, bata. Wala namang kwenta yung pinagsasasabi mo kaya tama na. Baka naman gusto mo ako pang magpatahimik dyan sa bunganga mo. Sabihin mo lang. Hicks, Ha? tumigil ka na dyan. Pabayaan mo na si Pakunoda. Ano? Pati ba naman ikaw? Anong nangyayari sa inyo? Kuminahon ka lang. Shal, sabihin mo nga sa amin lahat kung ano ang pinakamasamang pwede mangyari ngayon. Ang pinakamasama ay tapos na ang pinuno. Si Hisoka, si Pakunoda, si Machi, si Kortopi, si Shizuku, at si Nobunaga naman ay kontrolado na nung mahilig sa kadena. Kaya siguradong hindi na natin makikita ang taong yun. At ang dalawang batang ito ay makakatakas. Sa palagay ko lang. Hindi ko mapapayagang mangyari yan. Hindi sila makakatakas. Pagdating sa bagay na yan, ang masasabi ko ay nagkakamali kayo. Anong sabi mo? Ang pinakamasamang mangyayari ay mauubos tayong lahat. At mamamatay ang Spider. Kung yun ang iisipin natin, baliwala na lahat ang mga sinasabi nyo. Mali ba ako? Hindi totoo ang sinasabi mo. Kahit anong pandahilan meron kayo, alam kong pare-pareho lang kayong gusto makita ang pinuno. Pero anong mangyayari? Paano kung dahil dito biglang bumagsak ang Generidan? Yun ang pinakamalaking pagtataksil sa pinuno, hindi ba? Kung ganito tayo ng ganito, hindi malayang mangyari yun. Kaya lamigin niyo lang ang mga ulo nyo. Pabayaan niyo si Pakunoda na gawin ang gusto niya. Kapag hindi nakabalik dito ang ating pinuno, tutulungan ko kayo sa pagtapos sa mga sinasabi niyo ng kontrolado ng istorbo mahilig sa kadena. Ganun lang kasimple yun, hindi ba? Papayag ako dyan, kung yan talaga ang gusto niyong mangyari. Pero hindi ako kontrolado ng mahilig sa kadena at hindi rin ganun kataling tapusin ang buhay ko. O ano? Ibigay mo sa mga hostage. Mahal yan, no? Sigaw nito, Kurapika. Kamusta kayo? Nandyan ba silang lahat?
Oo, wala pang malos. Ayos. Ibalik mo dun sa lalaki. Susundin namin ang kondisyon mo. Pupunta dyan si Pakunod at ang dalawang hostage nang walang kasama. Darating na si Pukunoda kasama si Lagon. Hindi niyo ba siya susundan? Mula sa oras na ito, kahit ano pang hakbang ang gawin natin, siguradong hindi na yung malalaman ni nakakadena. Tumahimik ka dyan! Kapag sinundan ko siya, siguradong pipigilan niyo naman ako, hindi ba? Titingnan ko na lang muna kung anong mangyayari. Kapag hindi nakabalik dito sa ating hideout ang pinuno, pati ikaw tatapusin ko. Maliwanag ba? Gawin mo gusto mo. Sabihin niyo nga. Ba't hindi kayo tumakas? Hindi tumatakas? Sigurado mas mabilis kayong tumakbo kesa sa babaeng may pinsalang katawan. Kapag nakatakas kayo, wala na kaming alas. Maaari nang gawin ng taong mahilig sa kadena ang lahat ng gusto niya sa aming pinuno. Bakit hindi niyo subukan? Kaibigan niyo siya, hindi ba? Tama ka dyan! Magkakaibigan nga kami! Tama ka, Pakunoda. Kaya kung pwede lang, ayokong tumapos siya ng buhay ng ibang tao. Kaya sangayon ako sa gusto mo kung talagang pumapayag ka sa kondisyon eh. O, anong problema? Baka masayang ang oras natin. Sumakay kayo sa airship na nakaparada. Alam nyo yan kung saan pupunta. Mabuti, tumapad sila sa usapan. Tama. Hindi natin sigurado kung anong mangyayari. Kaya talasan yung pakiramdam nyo. Maasahan mo ko. Ano? May dumarating. Sandali! Tigil! Diyan lang kayo. Titingnan ko muna. Baka may isang patibong. Senritsu, pakiramdaman mo mabuti ang paligid. Akong bahala. Ha? Tingnan niyo banda ron. Siso ka! Paano mo sila natakasan? Huwag mo na akong alalahanin. Nag-iiwan ako ng dami para hindi nila ako mahalata. Ano nangyayari sa akin? Pag umabot na sa 4 hanggang 5 oras, siguradong mawawala na ng bisa ang pinagamit ko. Kamusta na kaya siya? Iso ka? Ha? Magaling ang naisip mong ideya sa paggamit ng airship. Kung sakali mang pumasok sa iyong isipan na lumipad o pumunta sa isang malayong lugar, sigurado magagawa mo agad. Ano bang plano mong gawin? Bakit nandito ka? Ano ginagawa mo dito? Hiso ka! Baka naman pwede mo akong pasakay dito sa kabilang airship. Pag hindi ko pumayag sa gusto ko, tatapusin ko ang buhay ni Lagon at Kilua. Ano, gusto mo ba yon? Tumigil ka! Pinibiro lang kita. Sayang naman ang kahusayan ng dalawang yan. Sinabi ko naman na sa'yo noon, hindi ba? Wala akong ibang target sa grupong ito, kundi ang pinuno. Kapag pinakawalan mo siya, bababa na rin ako sa airship. At anong gusto kong makalaban ng pinuno? Pagbigyan mo na ako.
Hello, Kurapka. Kilua, ilagay mo ang phone sa iyong dibdib. Walang problema. Hindi nagbago ang tibok ng puso niya mula nung huling pagkikita namin. Wala silang ginawa sa kanya. Magaling! Sige, magpalitan na tayo! Tara! Sandali! Kurapika! Teka lang! Ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Ah? Gon! Ha? Kilua! Gon, Kilua, ayos lang ba kayong dalawa? Oo! Walang problema! Nakaramdam lang kami ng konting takot kanina. Pero naglalaban-laban na rin yung mga miyembro ng Spider. Maligayang pagbabalik. Kala ko hindi na tayo magkikita eh! Alam mo, namiss ko na kayo talaga. Yari siya pa! Ang makipag-usap sa kahit na sinong miyembro ng Ryodan ay pagpapatiwakal. Hindi niya na magagawang gumamit ng Nen. Tiisin mo ang pagkawala ng iyong kapangyarihan. Mamuhay kang parang isang normal na nilalang. Hinihintay kong pagkakataong ito. Ang ating paghaharap. Simulan na natin ang laban! Ito ang dahilan kung ba't ako sumali. Hindi pala. Ito ang dahilan kung bakit ko sila pinapaniwala. Para makaharap kita. Sa palagay ko, hindi ko nakakailanganin tumula ngayon. Hindi mo na masasabing ito ay pakikipaglaban sa pagitan ng miyembro. Kaya siguradong hindi ka na magdadalawang isip. Naintindihan ko na. Dahil hindi ka pala tunay na miyembro ng Ryodan, pwede na. Maaari na ako magsalita sa iyo ngayon. Ang masasabi ko ay hindi na ako karapat-dapat na makalaban ni naman. Hindi ito ang tamang oras para makipaglokohan. O baka naman, nililibang mo lang ako. At naghihintay ka ng pagkakataon para manakaw ang kapangyarihan ng aking nen. Ang nen ng ibang tao ay madali mo mananakaw. At madali mo rin magagamit ang abilidad nito anong oras mo man gustuhin. Kung mahusay kang hunter, espesyal ka sa ibang tao, hindi ba? Ano ba? Kung pwede lang, huwag mo na akong pinag-aalala masyado. Sige na, simulan na natin. Hindi ako nakikipaglokohan sa iyo. Iyon talaga ang totoo. Ginamit niyang kapangyarihan ng kanyang kadena sa aking puso, kaya kahit kailan, hindi ko na maaaring gamitin ang kapangyarihan ng aking nen. Wala akong balak na sumakay sa mga walang kwenta mong patawa, pinuno. Dahil ang kapangyarihan mo ay perpekto at walang hanggan. Sa mundong ito ay hindi ka kaya tapatan ng kahit na sino pa man. Kaya ikaw, ang aking, matagal na hinihintay na makalaban.
Hindi ko na talaga mapigilan ang aking sarili. Nasayang lang ang panahon ko sa paghihintay sa araw na ito. Wala kang kwenta. Sabi ni Kuroro, umalis na daw tayo sa lugar na to. Sige. Paano ka nakatakas sa kanila? Meron akong kaibigan na mahusay magbalat kayo. Huwag ka na mag-alala, Pakunoda. Mula sa araw na ito, wala na akong intensyon na tapusin ang buhay ni Kuroro. Dahil mag-aaksaya lang ako ng panahon sa isang walang silbing laruan. Maaari ka na ngayong umalis. Ano ba talaga nangyayari doon sa mga yun? Umalis si Hisoka nang walang laban. Sinabi niya na kay Hisoka ang tungkol sa kadena. Dahil nalaman niyang hindi talaga itong miyembro ng Generyodan. Kung iisipin mo ang punto ni Hisoka, hindi nakakagulat na mawala ang kanyang interes para labanan ng isang nilalang na wala ng kapangyarihan ng nin. Ano? Hindi talaga siya miyembro ng Spider? Hindi. Isa lang ang gusto ni Hisoka kaya siya nagkunwari. Tapusin ang pinuno ng Spider. Kurapika ka! Gon, Killua. Pasensya na akong nalagay ko sa panganib ang buhay niyo. Nagamit mo ba yung kadena sa kanilang pinuno? Oo, pero ito na siguro ang... Ito na ang katapusan ng storya ng Spider! Ano? Siguro nga, hindi na maaaring kusapin ng pinuno ang kanyang mga kasamahan. Hindi na rin niya magagamit ang kapangyarihan ng kanyang nen. Para mo nang pinagutan ng ulo ang Spider. Ha? Kahit pugutan ng ang Spider, hindi sila mamamatay. Pero nakita nating lahat na tumupad sa pangako si Pakunoda, kaya hindi na namin inisip ang tumakas sa kanya. Hindi! Ayoko na makipaglaban pa si Kurapika sa kahit na sino. Gon, Wala pang natatapos hanggang ngayon. Hanggat buhay pa ang Spider, hindi mawawala ang galit na nararamdaman ko. Nagawa ko na. Tapos na ang lahat. Kurapika! Marami pa akong dapat gawin. Kurapika! Kurapika! Sandali na lang, babalik na ako. Oo, pinakawalan na nila ang ating pinuno. Ipapaliwanag ko na lang ang tungkol doon pagbalik ko dyan. Ikwento ko sa inyo kung anong nangyari, okay? O paano? Alis na ako, siya nga pala. Aaminin ko na sa iyong katotohanan. Yung totoong hula sa akin, Yung totoong... pinakialaman ko kasi. Pinakialaman ko ang hula para tumagal dito sa Yorkview City ang Spider at makalaban ng pinuno. Alam mo, Pakunoda, hindi talaga pumasok sa isip ko na mangyayari sa kanya ang ganito. At hindi lang yun. Sa totoong hula sa akin, ang araw daw ng paghaharap namin dalawa ay papatak sa araw ng Martes. At pag dumating ang oras na lisanin ko ang Spider, ang mga miyembro nito ay magiging kalahati na lamang. Habang tumatagal, para yatang paunti-unti nang nagbabago ang kapalaran. Paalam na.
Sige, bumalik ka na sa iyong mga kasama. Ano? Nasaan ang pinuno? Parel, Hindi na siya maaaring bumalik dito. Ha? Huwag mo kami lokohin. Paliwanag mo kung bakit. Sige, Ihinda mo na ang sarili mo kapag nagkamali ka. alim na bala ang pwede kong gamitin ng sabay-sabay. Pareho ng bilang ng spider nung una itong mabuo. Feitang, Finks, Machi, Nobunaga, Shanghai, Franklin. Pagkakatiwalaan niyo ba ako sa gagawin ko? Ang aking inaalala at ang aking nararamdaman. Hindi maaari. Tako! Sandali! Kontrolado ka nung mahilig sa kadena! magtiwala ka. Ang taong yan si Pakunoda. Mamamatay si Kurapika pag inatake niya ang hindi miyembro ng Giniredan. Ang sayo naman ngayon. Pakunoda! Ang dapat iligtas ay hindi lang isa, kundi ang spider. Tama ka! Magkakaibigan nga kami! Tama ka, Pakunoda! Kaya kung pwede lang, ayokong tumapos siya ng buhay na ibang tao. Kaya payag ako sa gusto mo kung talagang pumapayag ka sa kondisyon niya. Wala na siya. Ano nangyari? Sabihin
niyo! Ako nang magpapaliwanag. Malinaw na kayo ng lahat. Ginawa ni Pakunoda. Ang bulaklak ng chrysanthemum, pati ang kanyang mga dahon, ay unti-unting inalagas. Kasama ang katawan ng mga pulang mata na may bahid ng dugo na nakahiga sa lupa. Mananatili sa itaas ang iyong posisyon, kaya lang ay magiging kalahati ang mga paa at kamay. Maging masaya ka sa kung anong magaganap. Mas maganda kung humanap ka ng mga bagong kaibigan sa silangan.